this is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Good morning, Marky. Napalingon ako kay Jazz nang binati niya ako isang umaga habang kumakain ako ng almusal sa cafeteria. Medyo late kasi akong nagising kaya hindi na ako nakakain pa sa kondo. Hello. Nakangiting bati ko rin naman, tapos ay agad siyang umupo sa isang bakanteng silya sa mesa kung nasaan ako. Hindi mo ata kasama ang kuya mo? Tanong niya. Maaga daw kasi magsisimula ang klase nila ngayon, pero sabay naman kaming nagpunta rito. Hindi na ako nakakain sa kondo kasi late na akong nagising. Mahabang sagot ko naman kaya marahan siyang tumango bago inilagay sa table ang dala niyang paper bag. Ilan lang ito sa mga nahanap kong libro. Meron pa sa bahay pero tinamad na akong maghanap at saka medyo mabigat kasi. Dadalhin ko sa ibang araw iyong iba pa. Saad naman niya kaya malawak akong napangiti at excited na tinignan ang laman ng paper bag. Wow, salamat Jazz. Masayang wika ko. May bayad yan, saad niya kaya natawa ako. Ang akala ko ay nagbibiro siya pero agad akong natigilan nang makita na parang seryoso siya. Magkano? Mababa ang boses at nahihiyang tanong ko, siya naman ang natawa dahil doon. Baliw, hindi pera, saad niya. Ano kasi, magkakaroon ng re-election sa SSG officers, yung vice president ko dati. 4th year siya tapos graduate na siya ngayon. Itatanong ko lang sana kung interesado ka bang sumali sa partido ko? Wika niya na siyang kinagulat ko. Nako, hindi ko alam Jazz, pasensya na. I mean, bakit ako? Bago pa ako rito sa university at walang nakakakilala sa akin. Baka matalo lang kayo dahil sa akin, mababa ang boses na saad ko. At saka kung sakali man, baka hindi ko kaya ang responsibilidad, dagdag ko pa. Hindi naman kita tatanungin kung alam kong hindi mo kaya. At isa pa, bago lang din naman ako sa university nang manalo ako na SSG president. Tapos na itanong ko na rin naman sa kuya mo ang mga achievements mo nung high school ka, valedictorian ka di ba? Wika niya kaya marahan akong tumango. Bukod pa doon, class president ka rin at part ng iba pang club. Kaya alam kong kayang-kaya mo ito. Kasama mo naman ako, hindi kita pababayaan, dagdag pa niya. Pero iba naman kasi ang responsibility ng class president lang, sa SSG vice president. Hindi ko talaga alam Jazz, pero kinakabahan ako dito, wika ko, mahina ulit siyang natawa dahil doon. Please Marky? Wala akong ibang maisip na isali kung hindi ikaw. At saka bakit ako nanalo last year kahit na hindi pa ako kilala dito sa university, sa tingin mo? Tanong naman niya. Saglit akong natahimik at nag-isip, tapos ay naalala ko ang grupo ni na kuya na kilalang kilala sa university. Dahil ba kina Levi? Tanong ko. Mismo. Tinulungan nila ako sa pangangampanya, sila ng kuya mo at ang iba pang tropa. Kaya alam kong tutulungan nila tayo ulit. Please Marky, pumayag ka na. Pakiusap pa niya. Saglit ulit akong natigilan dahil doon. Kung iisipin, kung sakali mang manalo ako ay dagdag responsibilidad yon. Pero pakiramdam ko ay magiging masaya ang college life ko kung magiging parte nga ako ng SSG. At iyon naman talaga ang gusto ko, ang maging masaya ang college life ko, makagawa ng marami at magagandang memorya, at magkaroon din ng maraming kaibigan. Kaya naman sa huli, kahit pa nagdadalawang isip pa rin ako ay tumango na ako kay Jazz. Yay! Salamat Marky. Pakisagutan na lang itong form, para sigurado na ako na hindi ka magbaback out. Saad pa niya bago naglahad ng isang form sa harap ko. Mahina ulit akong natawa bago sinagutan yon. Nang matapos ay binalik ko naman yon sa kanya. Salamat ulit Marky. Tatawagan or text kita bukas para sa meeting natin kasama ang iba pang kapartido. Pangako, mag-e-enjoy ka rito lalo na madalas magkaroon ng outing ang SSG officers. Saad ulit niya kaya muli na lang akong napangiti. Kinakabahan pa rin ako, pero bahala na, sagot ko na lang.
Okay lang yan, ganyan na ganyan din ako dati. Pero kaya natin ito. Paano, maiiwan na muna kita. Pasensya na't naabala pa kita sa pagkain ng agahan pero salamat ulit. Masayang wika niya kaya ngumiti na lang ako at tumango. Pinanood ko pa siyang maglakad paalis tapos ay nagpatuloy na ako sa pagkain. Habang kumakain naman ay nakangiti kong tinignan isa-isa ang mga libro na bigay niya sa akin. Iba-iba ang genre noon, may mystery thriller, may horror, romance, slice of life, self-help at kung ano-ano pa. Mabait na tao si Jazz, kahit na mahigit 1 linggo pa lang mula nang magkakilala talaga kami ay napatunayan ko yon. Tapos ay pareho pa kaming mahilig magbasa, kaya ramdam ko na magkakasundo talaga kami at magiging mabuting magkaibigan. Sobrang busy ata natin? Muli akong nagangat ng tingin maya-maya lang nang marinig iyon, medyo nagulat pa ako nang makita si Yael na nakangiti sa akin. Galing ba kay Jazz ang mga yan? Iyan ba yung mga sinabi niya na ibibigay niya sa'yo? Tanong niya kaya marahan akong tumango. Bakit dito ka kumakain? Hindi ka ba kumain sa kondo nyo? Nasaan ang kuya mo, hindi ba kayo sabay pumasok? Sunod-sunod na tanong niya. Medyo late na akong nagising, tapos kailangang pumasok ng maaga ni kuya kaya hindi na ako nakakain sa kondo. Ikaw, bakit nandito ka pa? Pareho kayo ng building hindi ba, wala ka pa bang pasok? Tanong ko rin. Pareho lang kami ng building, pero magkaiba naman kami ng klase, sagot niya. Oo nga pala, saad ko nang maalala na magkaiba sila ng kurso. Paano, magsisimula na rin ang klase ko. Mauuna na ako Kuya Yael, nakangiting wika ko kahit na hindi pa ako tapos kumain. Tapos ay nagmamadali ko nang iniligpit ang mga gamit ko at ibinalik ang tray sa may counter. Kung iniisip niyong iniiwasan ko si Yael, well, siguro ganun na nga. Pero hindi naman totally iniiwasan. Kumbaga ay okay lang naman na magkasama kami sa iisang lugar, pero ayaw ko na yung kaming dalawa lang. Okay lang sa akin kung may iba kaming kasama. Hindi sa nag-iinarte ako, pero gaya nga ng sinabi ko ay sobrang bait niya sa akin. Noong una pa lang ay natatakot na akong mahulog sa kanya, lalo na't masyadong mabilis. At mas lalo pa akong natakot nang malaman ko na may girlfriend pala siya. Kaya mas maigi na yung makasigurado ako na hindi ako mas mahuhulog pa sa kanya, dahil kapag nangyari yun, alam ko naman na sa huli, ako lang ang mababasag at masasaktan. Marky, gusto mong sumama sa amin ni Rose? Nakangiting tanong ni Brian sa akin pagdating ng hapon, nang tapos na ang klase namin. Saan? Tanong ko naman pabalik. Napag-usapan kasi namin ni Brian kagabi na, bakit hindi natin subukan na pumasyal? I mean, iyong pumasyal na wala tayong dala na sariling sasakyan. Tapos subukan din nating mag-commute, either taxi or bus. Pero mas maganda sana kung bus lalo na't mahal maningil ang mga taxi driver. Although alam ko naman na afford natin, pero mas maganda na maging pamilyar tayo sa mga ganong bagay, mahabang paliwanag ni Rose kaya agad na kumunat ang noo ko. Lalo na ikaw Marky, hindi naman sa lahat ng pagkakataon magkakasabay kayo ng schedule ng kuya mo. Ganon ang college life, kaya dapat maging pamilyar ka rito at masanay na ikaw lang ang bumabiyahe na mag-isa. Dagdag pa ni Brian, tumango naman si Rose bilang pagsang-ayon. Saglit akong nag-isip tapos ay napatango, kasi ay may punto naman sila. Oo sige, pero magpapalim muna ako kay kuya, sigurado kasi hinihintay ako nun sa parking lot, sagot ko. Let's go, excited naman na saad ni Rose, tapos ay kumapit pa siya sa braso ko habang sobrang lawak ng ngiti. Alam mo ba Marky, sinabi ko pa kay Dad na huwag na niya akong susunduin, na ako na ang uuwing mag-isa. Tapos itong si Brian naman hindi nagdala ng sasakyan papunta dito. Excited na talaga ako. Dagdag pa niya. Tipid na lang akong napangiti kasi para talaga silang iyong mga tipikal na rich kids na excited gawin ang ganito mga kasimpleng bagay, na normal nang ginagawa ng mga tao na hindi kagaya ng estado nila sa buhay. Sa Mindoro, hatid sundo din naman kami ng driver ni Papa, at aminado ako na hindi ko pa rin nararanasan ang mag-commute. Kaya kagaya nila ay excited din ako.
Bunso, let's go. Narinig kong saad ni kuya nang makarating kami sa parking lot. Agad ko pang napansin na kasama niya ang buong tropa niya doon. Kuya, magpapaalam sana ako, wika ko naman nang makalapit na kami sa kanila. May lakad kayo? Tanong niya kaya tumango ako. Anong sasakyan niyo at saan kayo pupunta? Ihahatid ko na kayo, dagdag pa niya. Hindi na kuya, kami na ang bahala. Gusto ko rin kasing subukan na mag-commute, at isa pa, hindi naman malayo ang kondo dito, kung sakali man, pwede akong mag-taxi pa uwi, paliwanag ko. Agad na kumunat ang noo niya dahil sa sinabi ko, bahagya pa akong napalingon sa mga kaibigan niya na parang hinihintay ang sagot niya. Huwag na Marky, delikado dito sa Maynila, baka kung mapaano pa kayo, mas maigi na iyong kasama mo lagi ang kuya mo para maalalayan ka. Mahinahon na wika naman ni Yael, mahinang natawa si kuya dahil doon. Ako ang kuya, kaya ako dapat ang nagsasabi niyan pare, natatawa na saad niya kaya natawa rin ang iba pa. Pero hindi naman kasi sa lahat ng araw ay pareho kami ng schedule ni kuya, kagaya kaninang umaga, kailangan niyang pumasok ng maaga kaya hindi na ako nakakain ng agahan sa kondo. Gusto ko rin naman na masanay at maging pamilyar dito, para hindi na rin mag-alala si kuya sa akin at hindi na ma-compromise ang pahinga at schedules namin, paliwanag ko. Kung busy ang kuya mo, pwede mo naman akong tawagan para ihatid at sundo ka, saad niya na siyang kinagulat ko. O kung hindi kaya sina Van at Levi, or si Cass, kung hindi naman sila busy. Nandito din naman kami, agad na dagdag pa niya kaya napatango si kuya. Hindi ko naman gusto na lagi ko kayong naabala, mahinahon na saad ko. May punto naman si Marky, lalo na pumayag na siya na sumali sa partido ko. Madalas kung magkakaroon kami ng meeting after class, at kapag may mga kailangang gawin ay late na kami makakauwi. Hindi naman pwede na lagi na lang mag-aalala at maghihintay sa kanya si Marcus, dahil magiging sobrang busy rin kayo kasi nga graduating students na kayo. Mahabang paliwanag naman ni Jazz. Agad akong tumango bilang pagsang-ayon. At saka kuya, paano kapag masyado akong nasanay na kasama ka? Paano ako next year kapag ako na lang ang nandito kasi graduate ka na? Tanong ko pa, mahina namang napabuntong hininga si kuya bago tumango. Sige na, ang dami pang sinabi. Basta tumawag ka sa akin agad kapag may problema, saad naman niya, muntik na akong mapatalon sa tuwa dahil sa narinig. Salamat kuya, the best ka talaga. Masayang wika ko tapos ay tinignan pa ang mga kaibigan niya. Salamat din sa inyo. Mauuna na kami, dagdag ko pa. Bago namin sila tinalikuran ay muli akong napalingon kay Yael na nakakunot pa rin ang noo at nakatingin din sa akin. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko ay hindi siya pabor sa ideya na aalis ako kasama ang iba. Kung nag-aalala ba siya sa akin bilang isang kapatid o kaibigan ay hindi ko talaga alam. Sa huli ay hindi ko na lang ulit binigyan ng pansin iyon lalo na't ayaw kong bigyan ng mali siya ang bawat kilos o pakikitungo niya sa akin. May problema ba yung kaibigan ng kuya mo? Iba kasi ang tingin sa atin kanina bago tayo umalis, nag-aalala ba siya sa'yo o ayaw niya na kasama mo kami? Tanong ni Rose sa akin nang nasa isang mall na kami para pumasyal. Ha? Sino? Tanong ko naman habang masayang iginagala ang paningin ko sa paligid. Si Yael. Sagot naman ni Rose, agad akong napalingon sa dalawa kong kaibigan na parang hinihintay ang sagot ko. Sa totoo lang ay iyon din naman ang napansin ko, pero ayaw ko na talagang isipin pa yon. Ano ba kayo, protective lang ang mga iyon sa akin dahil nga kapatid ako ng kaibigan nila, kaya parang kapatid na rin nila ako. Okay lang naman sa kanila kahit na sino ang maging kaibigan ko, nag-aalala lang sila na papasyal ako na hindi sila kasama. Mahabang paliwanag ko naman, sabay na napatango sina Rose at Brian dahil sa sinabi ko. Ganun ba, ang sweet naman pala nila. Akala ko puro mga bad boy, pero ang sweet pala talaga nilang kaibigan. Ano kaya ang feeling na kasama at kabonding sila? Nakangiting saad pa ni Rose. Ikaw Marky, ano ang feeling? Nakita ko sa social media post ni Levi yung picture na kasama kanila nung Friday, dagdag pa niya.
Okay lang, masaya silang kasama at hindi nauubusan ng biro, nakangiting sagot ko. Sila na lang ba ang pag-uusapan natin? Tayo ang nagbobonding dito hindi ba? Saad naman ni Brian kaya sabay kaming natawa ni Rose. Sus, masyado ka namang nagseselos kasama mo na nga kami. May halong pang-aasar na wika niya. Iyon na nga paano ako hindi magseselos gayong ako ang kasama nyo pero iba ang topic nyo? Giit naman niya. Huwag ka nang magtampo, ililibre ko na lang kayo ng coffee. Malawak ang ngiting wika ni Rose. May nakita akong coffee shop malapit dito kaninang papunta tayo, mukhang okay naman kasi ang daming estudyante ang nandoon. Subukan naman natin. Dagdag pa niya. Oo, sige. Tapos sa weekend, baka pwede nating ulitin ang ganito. Sigurado kasi na mabibitin tayo ng oras dahil may pasok pa bukas, kaya ulitin natin kapag walang klase, para mas ulit natin ng sobra, nakangiting sagot ko naman. Game ako dyan. May halong kilig na sagot ni Rose. O basta, tayong tatlo na ang BFF ha? Nakangiting wika pa niya, tapos ay agad na pumwesto sa gitna namin ni Brian at kumapit pa sa braso namin. Nakangiti naman akong tumango bilang tugon. Nakakatuwa lang na may dalawa na akong totoong kaibigan, kahit na mahigit 1 linggo pa lang buhat nang magsimula ang klase. Well, mahaba pa ang school year, at marami pang pwedeng magbago. Pero masaya pa rin ako na may mga kaibigan na ako na kagaya nila. Iyong kaibigan na ako mismo ang naka-earn, at hindi lang dahil sa tulong ni Kuya. Hindi naman sa ayaw kong kasama ang mga tropa niya, kasi kagaya ng sinabi ko ay mababait at masaya naman silang kasama. Pero iba pa rin kasi yung magkaroon ako ng kaibigan na ako mismo ang rason, at hindi si Kuya. Ang cute naman dito, sobrang aesthetic. Kuha tayo ng maraming picture para may ma-post tayo sa social media. Malawak ang ngiti na wika ni Rose nang makarating na kami sa coffee shop na sinasabi niya. Agad naman kaming dumiretso sa counter, tapos ay umorder ng kape at cake. Nang makuha na namin ang order ay agad kaming naghanap ng mauupuan. Sakto naman na may bakante pa sa may dulo, kaya doon na kami dumiretso. Oo nga pala, sumali ka talaga sa partido ni Jazz. Tanong sa akin ni Brian maya-maya pa, tipid naman akong ngumiti bago tumango. Anong position? Tanong pa niya. Vice President daw, sagot ko. Ang bongga naman, pero sure win na yan. Lalo na ang daming usap-usapan na sobrang okay ni Jazz maging SSG President, mabait at matalino, tapos for sure tutulungan siya ni Levi sa campaign, wika ni Rose, tumango naman si Brian bilang pagsang-ayon. Kaso, baka naman kapag SSG Vice President ka na, makalimutan mo na kami, pagbibiro pa niya kaya natawa kaming tatlo. Baliw, hindi mangyayari yon ano. At saka hindi pa naman sigurado kung mananalo ako, lalo na't bago lang ako sa university, hindi pa ako kilala, sagot ko. Sabihin mo lang na kuya mo si Marcus, tapos sabihin mo na may libreng halik sa kuya mo ang mga magbibigay ng boto sa'yo, for sure, landslide victory ka na, saad ni Rose kaya nagtawanan na naman kami. Puro ka talaga kalokohan, napapailing na saad ko na lang. Akmang magsasalita pa ako, pero agad akong natigilan nang makitang nagbukas ang pinto ng coffee shop, at pumasok doon si Yael. May kasama kasi siya na isang magandang babae. Maputi iyon, makinis, tapos ay singkit ang mga mata. Para siyang model na hindi ko alam sabihin, pero sobrang ganda talaga niya, nakasuot pa nga ito ng uniforme na hindi pamilyar sa akin. Marky, si Yael yun hindi ba? Sino iyong kasama niya? Bulong ni Rose sa amin. Baka girlfriend niya, mahina ang boses na sagot ko naman. Si Amira Chen, saad ni Brian kaya sabay kaming napalingon ni Rose sa kanya. Parang may kung anong kirot na naman akong naramdaman sa dibdib ko nang maalala na Amira nga pala ang pangalan ng girlfriend ni Yael. Kilala mo? Tanong ni Rose, ngumiti naman si Brian bago tumango. Kapitbahay namin sila, nag-aaral siya sa St. Mary College, isang all-girls na private school. Hindi ko siya madalas na nakikitang lumabas sa bahay nila,
pero kung tama ako, maraming negosyo ang pamilya nila tapos ay may dugong Chinese din sila, mahabang kwento ni Brian. Siya pala si Amira, mababa ang boses at tumitango na saad ko naman habang nakatitig pa rin kina Yael. Nabanggit na kasi ni Yael sa akin na may girlfriend siya, at 2 years na sila. Sinabi niya ang pangalan, pero ngayon ko lang din nakita. Siya pala yun, ang ganda nga niya, nakangiting wika ko pa sa mga kaibigan ko, kahit pa ang totoo ay parang ang bigat talaga sa dibdib nito. Bagay naman sila, in fairness. Gwapo si Yael, at maganda si Amira, parehong mayaman at parehong may lahing Chinese, perfect match, saad ni Rose, kaya mas dumable ang bigat na nararamdaman ko. Alam ko naman na paulit-ulit ko nang sinasabi na hindi dapat ako umaasa, at iyon na ang nakatatak sa isip ko. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganito pa rin ang nararamdaman ko. Akmang mag-iiwas na ako ng tingin at ibabaling na sa iba ang atensyon ko, pero agad na napalingon sa gawin namin si Yael at nagtama ang mga mata namin. Medyo nagtagal ang titig namin sa isa't isa, pero tipid na lang akong ngumiti sa kanya bago ibinalik ang tingin at atensyon ko sa mga kaibigan ko. Mga bandang 6:00 na iyon ng gabi nang magpasya kaming umalis na. Inubos lang namin ang kape namin sa coffee shop. Nauna nang lumabas ang dalawa kong kaibigan, at nakasunod naman ako sa kanila. Marky, mababa ang boses na pagtawag sa akin ni Yael nang napadaan ako sa mesa nila ng girlfriend niya. Saglit naman akong huminto bago tumingin sa kanila at ngumiti. Kuya Yael, saad ko rin. Uuwi na kayo? Tanong niya kaya tumango ako. Si Amira nga pala, girlfriend ko. Amira, si Marky, kaibigan ko. Kapatid siya ni Marcus pagpapakilala niya sa akin. Hello po, nakangiting bati ko at marahan pang yumuko. Hi, ang tanging sagot lang niya, tapos ay tipid lang din ang ngumiti. Ah, sige Kuya Yael, mauuna na ako. Hinihintay na kasi ako ng mga kaibigan ko sa labas. Nice to meet you po ulit, nakangiting saad ko pa rin sa kanila. Ngumiti lang sa akin si Yael at marahang tumango, kaya naman naglakad na ako palabas pagkatapos nun. Kinausap ka ni Yael? Pinakilala ka niya sa girlfriend niya. Nakangiting tanong ni Rose sa akin, kaya tumango na naman ako. Kaso, mukhang wala sa mood. Hindi ko alam kung nag-aaway ba sila o ano, pero iba kasi ang aura doon, wika ko pa. Oo nga pala, saan ako sasakay para pauwi sa kondo? Tanong ko pa sa kanila. Sa may mall pa ang sakayan, magkakaiba kasi ang direksyon na uuwian natin, pero yung mga bus sa kaliwa ang sasakyan mo. Tapos dadaan na iyon sa building kung saan ang kondo nyo ng kuya mo. Kung hindi mo pa talaga kaya, mag-taxi ka na lang para sigurado, pasasaan at masasanay at matututo ka rin kapag tumagal ka na dito, nakangiting sagot ni Brian sa akin. Feeling ko naman kaya ko na, gusto ko ring subukan na mag-bus. Excited na sagot ko. Sabay-sabay naman kaming nagpunta malapit sa mall, kung saan pwedeng sumakay. Maraming taxi doon, at marami ring mga jeep at bus. Pagkarating namin doon ay sabay na sumakay ng bus sina Brian at Rose dahil parehong direksyon naman daw ang uuwian nila, pero natandaan ko naman ang itinuro sa akin ni Brian kaya iyon ang sinunod ko. Sobra akong kinakabahan pagkasakay ko sa bus, pero hindi naman maalis ang ngiti sa akin lalo na nang umalis na ito. Ang kaso, dumaan ang halos kalahating oras pero hindi ko pa rin nakikita ang building ng kondo namin ni Kuya, tapos ay hindi na pamilyar sa akin ang daan. Hindi ko alam kung dahil gabi lang ba o sadyang naliligaw na ako. Kuya, nadaanan na ba natin yung LG building? Iyong kondo? Tanong ko sa konduktor, kumunat naman ang noo niya sa tanong ko. Mukhang maling bus ang sinakyan mo bata. Hindi mo ba nabasa ang karatula sa harap? Hindi dadaan ang bus na ito doon, sagot niya kaya agad akong napanganga. Po. Para na po kuya. Kinakabahan at aligaga na saad ko naman. Teka lang, hindi pwedeng huminto dito. Doon sa may waiting shed pa, malapit na rin naman iyon, sagot niya. Pakiramdam ko ay namutla at nanlamig ang buong katawan ko dahil sa nangyari.
Nang huminto naman ang bus sa waiting shed, ay nanlalambot ang mga tuhod ko nang tumayo na ako para bumaba. Lipat ka sa kabilang kanto bata, tapos lakad ka ng konti pa kanan. Lahat ng bus na dumadaan dito, dadaan naman pabalik sa mall at sa LG building. Saad pa ng konduktor bago ako nakababa. Siguro ay napansin niya na hindi ako pamilyar sa lugar. Salamat po kuya, sagot ko naman. Para akong nakahinga ng maluwag dahil sa sinabi niya. At least, maghihintay na lang ako ng panibagong bus na masasakyan. Pagkalipat ko sa kabilang kanto ay tahimik lang akong tumayo sa gilid habang naghihintay ng masasakyang bus. Ang kaso, dumaan ang ilang minuto pero wala pa ring dumarating. Maya-maya pa ay may ilan ding dumaan, pero kapag sinusubukan ko naman silang parahin ay hindi sila humihinto. Agad akong napalingon sa wristwatch ko at napansin na mag-aalas 7 na ng gabi. Gusto ko na nga sanang tawagan si kuya pero baka mapag-alitan lang ako at baka hindi na niya ako payagan sa susunod. Nagulat pa nga ako nang biglang magring ang cellphone ko. Si kuya ang tumatawag pero hindi ko sinagot yun kasi hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Ilang sandali pa, nagulat ako nang mapansin ang isang pamilyar na sasakyan na huminto sa harap ko. Marky, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Yael. Napalunok ako ng laway dahil doon. Teka, huwag mong sabihing nawawala ka. Tanong pa niya, pilit naman akong ngumiti dahil doon. Ito na nga ba ang sinasabi ko halika't sumakay ka na, ako na ang maghahatid sa'yo sa kondo nyo. Wika pa niya. Nahihiyaman ay naglakad pa rin ako palapit sa sasakyan niya, hindi na ako nag-inarte pa kasi gusto ko na rin naman talagang makauwi at makapagpahinga. Pagkabukas ko ng pinto ay nakita kong nakaupo pala doon si Amira, nagtaas pa nga siya ng kilay sa akin kaya agad akong kinabahan. Makikisuyo naman Amira, labas ka muna para makapasok si Marky, saad ni Yael dahil nga 2 doors lang ang sasakyan niya. Halatang naiinis man ay bumaba naman si Amira, tapos ay ibinaba saglit ni Yael ang silya para makapasok ako sa backseat. Nang nakasakay na ako ay muli niyang inayos ang upuan at sumakay na ulit doon ang girlfriend niya. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang aalis na hindi kami kasama o ang kuya mo. Ang kulit at tigas kasi ng ulo mo. Paano pala kung hindi ako napadaan dito? Ang sermon niya sa akin. Alam ko naman kung paano umuwi kuya, nalito lang ako at mali pala ang bus na nasakyan ko, sagot ko naman. Kung talagang alam mo kung paano ka uuwi, sana alam mo rin na kahit magdamag kang maghintay ng masasakyan dyan, hindi ka hihintuan ng mga bus at taxi. May tamang pwesto kung saan ka pwedeng sumakay. Giit niya kaya agad akong natahimik, tapos ay naalala ko ang sinabi ng konduktor na maglakad ako ng pakanan pagkalipat ko ng kanto. Ihahatid lang natin si Amira, tapos ihahatid na kita sa kondo nyo, dagdag pa niya kaya marahan na lang akong tumango. Dala ng labis na hiyang nararamdaman. Maya-maya pa ay ipinasok na ni Yael ang sasakyan sa gate ng isang subdivision, tapos hindi rin nagtagal ay ipinarada na niya ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay. Agad naman na binuksan ni Amira ang pinto ng sasakyan at bumaba na siya. Magpapaalam lang ako sa mga magulang ni Amira, lumipat ka na sa harap, saad sa akin ni Yael bago siya bumaba sa sasakyan, na siya namang ginawa ko. Naghintay lang naman ako ng halos 5 minuto, bago siya muling bumalik para makaalis na kami. Galit ba sa akin ang girlfriend mo? Siguro kasi baka naabala ko kayo, pasensya na, saad ko nang magsimula na siyang magmaneho ulit paalis. Ganun lang talaga si Amira, kaya huwag mong isipin yon. Ang isipin mo ngayon ay kung paano ka magpapaliwanag sa kuya mo, sagot naman niya kaya agad akong napangiwi. Kuya Yael, huwag mo na akong isusumbong please. Pagagalitan ako noon pakiusap ko. Dapat lang yon. Hindi mo naman pala kaya, pero nagpumilit ka pang umalis na hindi siya kasama. Nasaan ba ang mga kaibigan mo at bakit hinayaan ka nila na mag-isa? Sagot niya. Magkaiba kasi ng direksyon ang uuwian namin, at sinabi naman nila kung anong bus ang sasakyan ko, ang kaso nalito ako sa kaliwa at kanan, kaya ibang bus ang nasakyan ko. At saka normal lang naman ang ganito hindi ba?
Kasi bago pa ako dito pero alam ko na masasanay din ako. Kaya huwag mo na akong isusumbong please, hindi naman ako napahamak mahabang saad ko pa. Paano pala kung napahamak ka? At paano rin kung hindi ako dumaan kung nasaan ka? Sagot naman niya. Saglit akong natahimik kasi mukhang naiinis talaga siya sa akin. Teka, naiinis ka ba sa akin dahil sa nangyari, o sa akin mo lang binubuntong ang inis mo kasi nag-aaway kayo ng girlfriend mo? Tanong ko kaya bahagya siyang natigilan. Hindi ganun yun Marky, saad niya. Hindi kami nag-away ni Amira, at concern lang ako sa'yo kasi kapatid ka ng kaibigan ko, at kaibigan na rin kita. Normal lang naman yun hindi ba? Mali ba ang ganon? Dagdag pa niya. Sa huli ay napabuntong hininga na lang ako bago tumango. Sorry Kuya Yael, sagot ko na lang tapos ay hindi na ako ulit nagsalita pa. Habang nasa biyahe kami ay naging tahimik na kami pareho. Minsan, pansin ko na sinusulyapan niya ako pero umaakto ako na hindi ko yun napapansin. Maya-maya pa ay nakarating na rin kami sa kondo, at sobra akong kinakabahan nang bumaba rin siya para ihatid daw ako hanggang sa unit namin ni Kuya. Alam ko naman kasi na isusumbong niya ako, at hinahanda ko na ang sarili ko para sa sermon ni Kuya Marcus, kahit pa nasermonan na rin ako ni Yael kanina sa sasakyan. Marky, bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako tumatawag sa'yo Nag-aalala na saad ni Kuya nang makita ako, saktong palabas kasi siya sa pinto ng unit namin. Hahanapin na sana kita. Ano ba ang nangyari at bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Dagdag pa niya. Pasensya na pare, medyo traffic kasi. Agad na sagot ni Yael kaya gulat akong napatingin sa kanya. Nagkasalubong kami sa may coffee shop kaninang pauwi na sila ng mga kaibigan niya, kaya isinabay ko na siya at sinabi ko na ako na ang maghahatid sa kanya dito, pero hinatid muna namin si Amira, kaya medyo natagalan kami dahil nga sa traffic, dagdag pa niya. Bahagyang umawang ang bibig ko kasi hindi ko inakala na pagtatakpan niya ako. Ang akala ko talaga ay isusumbong niya ako kay Kuya. Ganun ba? Sagot ni Kuya na parang biglang huminahon dahil sa narinig. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Tanong pa niya sa akin. Hindi ko na kasi napansin Kuya, naka-silent ang phone ko at nasa bag ko lang. Nakalimutan kong mag-text sa'yo, pasensya na, saad ko naman, agad pa akong nakadama ng konsensya kasi ito ang unang beses na nagsinungaling ako sa kanya. Okay lang, at least itong si Yael pala ang kasama mo. Basta sa susunod, mag-text ka man lang sa akin para hindi ako nag-aalala, saad niya kaya tipid na lang akong ngumiti at tumango. Kumain na ba kayo? Nag-order ako ng pagkain, sabay-sabay na tayo, dagdag pa niya. Sa bahay na ako kakain pre, medyo napagod din ako ngayong araw at gusto ko nang magpahinga, sagot naman ni Yael. Sige pare, salamat ulit sa paghatid dito sa kapatid ko, mag-iingat sa biyahe pa uwi, wika naman ni Kuya. Nag-appear pa sila, tapos ay tumango lang sa akin si Yael bago naglakad na paalis. Ako naman ay napabuntong hininga na lang bago sumunod kay Kuya papasok sa loob ng condo unit namin. Kuya, ang ganda pala ng girlfriend ni Kuya Yael no, saad ko nang makapasok na kami sa loob. Maganda nga, hindi naman marunong makisama. Feeling ko nga pinaglihi yun sa sama ng loob, sagot niya kaya sabay kaming natawa. Biruin mo, ang tagal na nila ni Yael, pero hanggang ngayon hindi man lang nakikibanding sa amin, dagdag pa niya. Baka naman busy lang, o baka hindi pinapayagan. Sabi kasi ni Kuya Yael istrikto daw ang mga magulang nun. Dagdag ko pa, kahit pa ang totoo, pansin ko nga rin na parang hindi talaga siya marunong makisama. Hayaan mo na sila, ang mabuti pa kumain na tayo, saad na lang niya kaya iyon ang ginawa namin. Nang matapos kumain ay ako na ang nagligpit ng mga ginamit namin ni Kuya, tapos ay nagpasya kami na pumasok na sa kanya-kanya naming mga kwarto para makapagpahinga na. Nang makahiga na ako sa kama ko ay bigla kong naalala si Yael, kaya naman agad kong hinanap ang social media account niya para ma-follow ko siya, at makapagpasalamat ako sa kanya dahil nga wala naman akong number niya. Hindi naman ako nahirapan na hanapin ang profile niya dahil nakita ko na isa siya sa ilang naka-follow sa account ni Kuya.
Kuya Yael, salamat ulit kasi hindi mo sinabi kay kuya ang totoo. At pasensya na kung naabala pa kita. Alam kong nagalit o nainis ka sa akin, kaya sorry ulit. Igagawa na lang kita ulit ng cookies para makabawi ako sa'yo, iyon ang chat ko sa kanya matapos ko siyang e-follow. Hindi naman ako nag-expect na magre-reply siya, dahil malamang ay sobrang dami nang nagme-message sa kanya kahit na hindi niya kilala. Pero pagkaraan ng ilang minuto, naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko. Nang tignan ko yon ay nanlaki ang mga mata ko nang makita na notification yon na na-follow back na ako ni Yael. Kauuwi ko lang. Sa susunod na maulit yon, hindi na kita pagtatakpan sa kuya mo. Hindi naman ako nagalit at naiinis sa'yo, concern lang talaga ako, pero hindi ko tatanggihan ang cookies mo. Iyon naman ang reply niya tapos ay may kiss na emote pa sa dulo kaya agad akong napasinghap. Alam ko na hindi ko dapat binibigyan ng mali siya at kakaibang kahulugan yon, pero normal lang naman siguro na makaramdam ng kilig, hindi ba? Gusto ko na mag-reply pa, pero sa kaiisip ng magandang sasabihin, o topic man lang, hindi ko na nagawa kasi ay mas nauna na akong nakaramdam ng antok.